Rian Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio ng bugbog ng nagnakaw umano ng malalaswang litrato nila. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Mainit na pinag-uusapan ngayon online ang controversial na isyung kinasasangkutan ng kapuso actress Rian Ramos at beauty queens na sina Michelle D. at Samantha Panlilio matapos magsampa ng reklamo ang personal driver ni Rian Ramos sa National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y illegal detention at physical injuries. Ginulantang nito ang social media platforms sa huling linggo ng Enero. Ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng seryosong aligasyong ito? Ayon sa balita, ang nagreklamo ay si Bonifacio Baro, 40 taong gulang, na nagsabing siya ay pinahirapan, ikinulong at sinaktan umano sa loob ng kondominium unit na tinitirhan ni Rian at D. sa Makati City. Sa salaysay ni Baro, sinabi niyang naganap ang insidente matapos siyang akusahang kumuha ng isang ampaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan na pag-aari umano ni Michelle D. Anya pinigilan siyang makalabas ng unit, tinalian at inusisa. Idinagdag pa ni Baro na umabot siya sa puntong ninais niyang tumalon mula sa ika-39 na palapag ng gusali upang makatakas sa sinasabing pananakit at pagkakakulong. Ang detalyeng ito ay agad umani ng sari-saring reaction online. May mga nagduda, may mga nabahala, at may mga nanawagan ng masusing investigasyon. Kasama ng kanyang reklamo ay pinakita rin niya ang mga pasa at sugat sa kanyang katawan na sinasabing ebidensya ng umano'y pananakit. Dahil dito, lalong naging intense ang diskusyon sa social media platforms. Dagdag pa sa kontrobersya ang pagkakadawit ng pangalan ni Samantha Panlilio, isang beauty queen at public figure. Ayon sa balita, kabilang siya sa mga inireklamo ng driver, kaugnay ng umano'y illegal detention at physical injuries. Sa ngayon, wala pang detalyadong pahayag mula sa kampo ni Panlilio, kaya't marami ang nag-aabang kung magsasalita rin ba siya upang linawin ang kanyang panig. Bago ang isinampang reklamo kay Baro, nauna nang nagsampa ang kasong qualified theft, si Michelle D. laban sa kanya. Ayon sa kampong ni D., inamin umano ni Baro ang pagkuha ng mga larawan at ibinalik ang ilan ngunit hindi raw lahat. Dahil dito sinibukan umanong bawiin ang mga nawawalang litrato na siyang nauwi sa tensyon. Dinala sa pulisya si Totoy ni Rian at Michelle dahil umano sa pagnanakaw niya pero pinakawalan siya at na-dismiss ang kaso dahil walang pagpapatunay na siya talagang nagnakaw ng angpaw. Bukod dyan, naglabas ng pahayag ang kampo ni Michelle D. at Rian Ramos sa pamamagitan ng kanilang abogado. Ayon sa kanila, itinatanggi nila ang aligasyon ng illegal detention. Ayon sa kanilang legal counsel, walang naganap na illegal detention at iginiit na si Baro ay malayang nakakakilos at siya ay residente rin umano ng naturang unit. Dagdag pa ng abogado, ang isinampang reklamo laban sa dalawang personalidad ay maaaring retaliation lamang matapos maisampa ang kasong qualified theft laban sa driver. Sinabi rin ang kanilang kampo na handa silang harapin ang investigasyon at sagutin ang mga paratang sa tamang panahon at sa legal na paraan. Samantala, tila inelaborate naman ng pambansang marites na si Xian Gaza kung ano nga ba ang mga nasa angpaw. Ayon sa kanyang blind item for number 1 beauty queen, yung katriple ni beauty queen starts with letter S and letter R. Bale nakapatong si R kay S habang nakaupo si beauty queen sa mukha ni S tapos magka-holding hands naman si R and beauty queen. Para bang kumakanta ng blank one time sa isang party, high na high si S. Nakwento niya sa mga kasama niya yung triple adventure with jowa and pageant winner, kaya nakarating sa akin, say ni Xian, kapag yung beauty queen kumakain ng blank-blank ng isang artista, does it make her bisexual or tomboy? O pwede namang kumakain kahit straight, say ni Xian sa post. At tila ito ang rason bakit matindi ang paghahanap nila sa nasabing ang ampaw.